si Jackie. Nandiyan na ba? Sige, kusapin natin si Kamodi. Para maramdaman ho natin bakit ho sila ay umaayaw po sa phase out at itong hindi naman siguro sa modernization, no? Ano yung kanilang saloobin? Kamodi Floranda po ng Pisto National Capital Region. Kamodi, good morning. Magandang umaga po sa inyo at siyempre sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga po sa lahat. Good morning. Yes, Kamodi, ang topic namin kasi today, para sa mga kababayan po natin, kung payag ba sila, even sa mga drivers and operators, na dapat hubang suspindiin yung PUV consolidation hanggat meron pang mga lumalabas na issue. Ano ba ang pinaglalaban ng piston dito sa modernization na ito? Ilahad na nga natin lahat para malinaw na malinaw po sa kanila. Sa atin ay wala po tayong tutol doon sa pinumbalangkas ng modernization program. Yeah. Kundi ang sa atin ay kung sa ilalim ng modernization, dapat sa balangkas ng rehabilitation. Hindi necessary na kailangan tayong bumili ng ubod ng kamamahal ng mga halaga ng mga sasakyan sapagkat sa ganitong programa ay hindi yung ating sariling ekonomiya yung ating pinapaunlad. Kung pinapaunlad dito, yung mga dayuhan. Correct. Ngayon, may tanong kami. Sorry po, pinuputol po. Hinihimay-himay namin, Kamodi. May nabanggit ka kanina, yung regarding sa sasakyan, yung modernized sa sasakyan. Matanong nga ho ba namin, magkano ho bang halaga nitong pinag-usapan nating sasakyan na papalit po sa traditional po nating sasakyan na jeep? Sa ngayon po ay nagkakalaga po yan ng 2.6, 2.8 million at yung isang klase ay 3.3 million. Sandali ho. Anong klase yung 3.3 ho? Lumilipad ho ba ito? Yan po yung mga galing China at galing kung saan sa mga bansa. How about yung 2.6 to 2.8 million naman po? China din po yan. China yan yung tatlong klaseng sasakyan na kung saan ay siya yung pangunahing tinutulak ngayon ng pamahalaan. So China lahat manggagaling. Opo. Alam ko, bagsak ang ekonomiya ng China ngayon. Pero But kung anyway, ikukumpara, Sir Modi, kasi ang natatandaan ko, sinabi niyo po na willing po kayo na i-rehabilitate yung mga traditional na jeep. Kung ikukumpara po yung magagastos ninyo sa rehabilitation, magkano po ang magiging halaga nito? Mas mababa, no? Depende sa ilang karanasan ng iba't ibang mga operator na nag-rehabilitation, halos umabot lamang ng 600 to 700,000. Okay. Yung inabot at mga Euro 4 Euro 4 engine at sumunod naman doon sa sinasabi na Philippine Standard of Compliance, yung nasa kanan ng pinto, mataas po yung bubong. Pero buhay pa ba ang mga gumagawa ng jeep sa atin tulad ng Francisco Motors, Malagueña, Sarao? Nandiyan pa ba? Sa ngayon po, nandiyan po, nandiyan yung Francisco. May ginawa nga po yung Francisco na umaabot lamang ng 985,000. Modernized na yun. Opo, yan yung air condition din. Parang nakita ko na itong Kamodi, nakita ko, parang mayroon ako nakitang isang biyahe, pero pinalaki yung jeep, di ba? Pinalaki. Opo. Yung traditional na itsura ng jeep pa rin natin, pinalaki siya. May standing position. Pwede nang nakatayo. Tapos yung upuan niya, di ba, parang paharap na. Tama ba? Opo. At yung pare, pero aircon na. Aircon na. Opo, meron niya sa Makati. Opo. Sa Makati, tas may aircon na siya, di ba? Opo. Ito po ba yung sinasabi ninyong 600 to 700,000 na rehabilitation? Yun po yung magiging kakalabasan ng rehabilitate na jeep? Opo, batay doon sa ilang mga datos nating nakuha ay yan lang yung halos talaga. Pinakamataas na yan nasa 900,000. Kung lalagyan pa ng iba't ibang mga abubot yung sasakyan. Na-i-raise nyo na po ba ito sa pamahalaan, Sir Modi, na itong ang gusto ninyo na rehabilitation, na hindi naman kayo against sa modernization? If na-i-raise nyo na po, ano po ang kanilang naging tugon dito? Malina, ano po yan, na mula nung lumabas yung executive order, yung 2017-011, ay yan na po yung ating nilalatag sa panahon pa lang nina Maruhas, nina Sekretarya ng DOTR dati, yun naman yung nilatag natin sa panahon ng panunungkulan ni Duterte. Ay yan din yung ating nilatag. Wala po tayong binago na sinasabi nga po natin kung sa balangkas ng modernization, bakit hindi pwedeng rehabilitation? Bagkus,
ay ito ay makakapanatili ng kabuhayan ng mga driver at operator at magluluwal ito ng trabaho sa ating mga lokal na mga manggagawa. Alright. Kamodi, may tanong ako kasi isa pa, may mga natanungan na rin ako mga operator. Isang dahilan bakit medyo urong-sulong sila sa consolidation, lalo na sa kooperatiba, kasi may registration which is mabigat din sa bulsa ng iba. Tama ho ba ako mali? Opo, Magkano po ang membership ng kooperatiba? Nagdidepende po yan sa kooperatiba. Kasi meron po yung mga process of document, yung iba dyan, humihingi ng 15,000. At yung membership ay halos umaabot din ng umaabot din ng mga 52. Daan libo, di ba? Opo, yung isa nakita po natin, ay yung capital of share niya dapat 300,000. Oh, you see? Grabe, di ba? Ano po, capital of share? Share, 300,000? Opo. Sandali, sir. Alilinawin natin, ang binabanggit mo bang capital of share na minimum of 300,000 is yung operator? Opo, yung operator. Wow! Sa driver naman po. Per operator pa. Oo, per operator. Tapos sa driver po, meron din ang driver. Opo, yung iba 20, yung iba 30,000 para makabiyahe ka sa kooperatiba. My God. Paano ba bubuo yan kung may ganyan? Bali ito, Kamodi, yung nire-require ng pamahalaan. Ito bali yung kailangan yung bayaran dito po sa consolidation. Hindi. Sa kooperatiba. Kamodi, walang pakialam ang gobyerno doon, di ba? Sa kooperatiba lang yan. Wala po. Wala. Nagpapatakbo po niya. Yung po nag-ano ng mga share of capital, yung kooperatiba na po. Kooperatiba na. Yes. Sila na po yung sa atin, sa bahagi po naman namin sa Piston, ang malinaw naman yung posisyon namin, bukas kami sa kooperatiba, basta ito yung individual na pag-aari ng unit, individual na pag-aari ng prangkisa. Yan, isa pang problema yan, Kamodi, alam ko po. Hindi sa konsorsyon. Kasi ganito yung sinasabi ni Kamodi, lilinawin natin yung individual na sinasabi niya, kasi ang nangyayari sa kooperatiba, I'm not against kooperatiba rin ha, ang nangyayari lang kasi, di ba Kamodi, yung ORCR, ipapangalan sa kooperatiba? Opo, you see? Nakapangalan sa may-ari ng unit. Di ba? Okay, yun yung parang i-invest mo kasi yung sasakyan mo sa kooperatiba. Kasi hindi ka makakakuha ng prangkisa hangga't hindi nakapangalan sa kooperatiba yung sasakyan mo, di ba? Opo. Paano yun yung may-ari? May ano na lang? Yun din po yung tinatanong natin. Halimbawa ako ng kooperatiba. Opo. Paano ko masasabi na yung unit ay akin? Dahil hindi naman nakapangalan sa akin. Opo. Paano ko masasabi na yung prangkisa ay sa akin? Dahil hindi naman nakapangalan sa akin. Kaya ibig sabihin yan, sa loob po, batay doon sa policy po ng Omnibus Franchising Guidelines, uhulugan mo sa loob ng 7 taon. Ngayon, ang tanong doon, paano pag nahulugan ko po ng 7 taon, magiging akin ba yung unit? Yung prangkisa? Hindi magiging akin. Sapagkat hindi nakapangalan sa akin unit, hindi din nakapangalan sa akin yung prangkisa. May tama ka. Yun yung sinasabi ko nga. Papasok ka sa consolidation na magulo pa ang guidelines, hindi malinaw. 'Di ba? Opo. Yun ang problema. Naintindihan ko po yung saloobin po ninyo. Parang anong in-spirit ang sinasabi dito sa dati? Parang in spirit lang. In spirit lang sa kanila yung sa iyo yung jeep, pero ang masakit doon, yung ORCR noon mga kaibigan, ikaw ang nagbabayad ng ilang milyon pero nakapangalan sa kooperatiba. Tama Kuya Modi? Opo. Yung po yung yung magulong parte sa consolidation na pinipilit po ng DOTR. 'Di ba? Opo. Ngayon sana itong DOTR, nananawagan din ako, makialam po kayo, kausapin ho ninyo yung kooperatiba, linawin ho ninyo para sa ganun hindi nag-aalangan yung mga operators and drivers kasi may bayad nga, naglalabas nga sila ng pera dyan. Yung 15,000, mabigat ho yan kung driver ka, driver ho trabaho mo di ba sir? 20,000 to 30,000. So actually kaya ka talaga namin tinawagan, Kamodi, dahil kami naman mismo rin nagdadalawang isip dito po sa gustong mangyaring ito. Dahil kung maalala natin, sabi ko nga, we're not against the government. Pero di ba nung nangangampanya si Pangulong Bongbong Marcos, remember nung nangangampanya kayo, nandun kayo sa likod niya noon, tinanong ninyo about modernized, di ba? Opo. Anong sagot niya noon? Basta ipaayos muna yung sasakyan. Isang isang malaking forum, isang malaking assembly sa Marikina yan. Oo. Na ang naging tanong ng ating mga kasama
ay anong tingin ni Pangulong BBM sa transition? Oo. Ay basta yung ating mga jeep ay mananatili yan sapagkat matagal na inalagaan o proteksyonan at simbolik yan ng ating bansa. At walang dahilan para hindi payagan, kung lalo na kung ito naman ay compliance. Ibig sabihin yan, maayos yung sasakyan, roadworthiness, sinasabi niya, ay walang dahilan para hindi payagan makapag-renew o makapag-service sa ating mamamayan. Kaya yun yung ating pinanghawakan mga driver at mga operito, yung kanyang pangako. Kaya sa ngayon, dahil parang yung pangako niya ay parang sabi nga ng mga operator, parang pagtatraidor sa hanin ng mga driver at operator. Nasa yung pangako niya na mananatili sa kabuhayan ng mga driver at mga operator. Yun yung pinagsisigawan nyo ngayon na sana mapakinggan tayo ng Pangulo, tama? Opo, sa atin naman ay sa atin ay malinaw yung ating posisyon. Wala tayong problema sa usapin ng modernization. Kung ito naman ay nasa balangkas ng rehabilitation. At kahit yung ating mga posisyon na inilatag doon tayo pinatawag ng March 7, na tayo pinatawag ng Office of President, yan din po yung ating inilatag. Hanggang sa pakikipag-dialogue natin sa Secretary ng DOTR at Chairman ng LTFRB. Wala tayong binabago sa ating posisyon. Bukas tayo sa pinong pag-unlad ng ating public transport, lalo na kung ito ay kakibat, ay pagkasabay din ang pag-unlad ng mga operator at ng mga driver. At siyempre sa hanay po natin mga lokal na mga manggagawa, ay sabi nga natin, halos lahat ng probinsya sa Pilipinas ay may gumagawa po ng ating public transport. Correct. Bakit hindi ito ang pangunahing suportahan ng ating pamahalaan? At ito yung ating paunlarin. Sabi nga natin, sige, kung seryoso po ang gobyerno sa pinagsasayos ng ating public transport, dapat ang unang kinikreate ng gobyerno ay yung magtayo tayo ng ating sariling industriya para tayo mismo yung lumika ng ating public transport. Correct, pabrika, di ba? At maraming mabibigyan ng trabaho, lalo na sa mga magagaling na mekaniko. Tama, kuya? Magkikreate siya ng trabaho Ang isang jeep po, bago matapos po ang isang jeep, ang katumbas po niya ay 12 manggagawa. Oh, you see? Yung sa bawat isang jeep. Ngayon, yung nagkakabit ng mga chassis, iba yung nagkakabit ng mga wire, iba yung nagkakabit ng mga ilaw, mga ano. Almost 12 manggagawa po bawat isang jeep. Ilang jeep po yung yung ilang jeep po ba meron tayo na kung sakali papasok sa modernization? 1,000? Opo, nasa almost sa ngayon, batay sa huling datos ng LTFRB, almost nasa 175,000. Ikwentahin mo ngayon, yung sinasabi ni Kamodi, 12 na manggagawa times 172,000 ang mabibigyan ng trabaho. Kasi hindi pwedeng madalian yan, Darlene. Ang paggawa ng jeep, hindi ganun kadali na 1 linggo tapos na yan. Talagang tututukan ng 12 tao yan. Di ba, sir? Opo, yung halimbawa, yung Francisco mismo, sinasabi ni Mr. Francisco, ang kayang likayin ng isang jeep, kayang likayin po ng 1 buwan, hindi po araw. Opo. 1 buwan sapagkat siyempre yung binabanding-banding pa yan, marami pang ginagawa dyan. Opo. Kaya hindi siya po ganun kadaling gawin ng isang sakyan. Parang ramdam na ramdam ko kayo at ramdam na ramdam ko rin yung bakit nagmamadali yung mga Parang may kumikitang kabuhayan na sa usapin na ito Kaya pala si Mr. Balbuena, talagang siya, sumisisigaw. Nagsisisigaw ngayon pati sa Facebook, kung pwede lumabas ang mukha niya sa social media para lang isuspindi muna itong phase out o yung consolidation na ito. Anyway, tanong sa atin po mismo yung kapatid po ni BBM na si Senadora Amy Marcos. Senadora Amy. Ang huling statement ni Senadora, sabi niya, itong programang ito ay hindi masusing pinag-aralan. Correct. Walang naganap na malawakang consultation sa matatamang sektor at siyempre sa ating mga mamamayan. Kaya sabi nga po ni Senadora, dapat ito back to zero na muling pag-aralan ng gobyerno yung balangkas ng modernization program. At ang inano pa rin niya, hindi napapanahon. Kahit po yung ating mga senador, yung ilang mga senador po natin, mga congressman, position nila, wag ituloy yung modernization kasi wala nang malalim na pag-aaral. Yung simple lamang po na sangkap, halimbawa, yung simpleng sangkap sa modernization, yung pong usapin ng route rationalization, ay wala pa pong nagagawa halos ng gobyerno. Tayo po ay merong parang nasa 1,600 na mga ruta.
na sa buong bansa, Oh. ay ang nakakapag-ano pa lang po ng LGU ay nasa 100 pa lang, nasa 162 na LGU pa lang. Hindi hamak na mas malaki po yung mga LGU na hindi nagko-comply do sa route Correct. rationalization. Correct. Lalo na dito halimbawa sa NCR. Opo. Ang NCR po ay meron 17 city. Opo. Ay isa man po dito wala pong nagano ng route rationalization sa buong NCR. Kaya paano mo ipupush yung programa na wala kang masusing pag-aaral? Halimbawa, ang route rationalization kasi po, ilang unit yung kailangan sa ruta, ilang gano'ng karaming pasahero yung kanya magpapaserbisyuhan, ay wala pa po tayo sa ganung level. Correct. Nasa level pa lang tayo, yung tuloy-tuloy na pagtutulak ng modernization ng LTFRB ng DOTR. Inaaral kasi talaga yan eh. Actually, dapat ang buong nasasakupan ng DOTR, lumalabas kayo. Anong tawag dito? Lumalabas kayo, naggagawa kayo ng research, kasama nyo yung mga, tulad ho ninyo, yung mga grupo-grupo, tulad ninyo mang Modi, na ituro sa kanila, ito yung nangyayari dito, di ba? Magkaroon tayo muna ng pag-aaral, masusing pag-aaral. Tama nga naman ho yun. Huwag pa bigla-bigla. Opo, halimbawa sa ngayon, yung inilabas nilang MC 2023-52, yung sinasabi nila na ang isang ruta ay naka 60% ng compliance. Ibig sabihin yan, majority ng tumatakbo sa isang ruta ay mga minibus. Ang problema ng LTFRB ng DOTR, alin man dito sa National Capital Region, ay wala pong nakaabot doon sa 60% na compliance na sinasabi nila. Halimbawa, yung isang halimbawa na lang po namin, yung Cubao Divisoria po ay merong 165 units na mga traditional jeepney. Ang modern po dyan ay 13 piraso. Ano no? Sandali, ang modern po, 13 piraso. Ang modernized jeep na bumabiyahe dyan, yung Divisoria Cubao, 13. Ay 13 lamang. Wow. Opo, parado sa 165 na unit ng traditional of jeepney. So, ibig sabihin ka, Modi. Halimbawa, sige po, tuloy po. Yung isang halimbawa dyan, halimbawa itong Cubao E. Rodriguez, na mayroon po 5 ruta. Yung Cubao E. Rodriguez, na Espanya, yung Quiapo, yung Calao, yung Pierre, yung Remedios, yung Vito Cruz. Isa man po dyan ay walang tumatakbong modern na mga minibus. Lahat po tumatakbo dyan, nasa 380 na mga traditional jeepney. Ay wala po dyan kahit isang minibus na tumatakbo. Kaya hindi namin makita yung sinasabi ng LTFRB na umabot na sila sa 60% sa mga bawat ruta. Ay yung pinagyayabangan nila, halimbawa, yung Commonwealth o yung Pasig Taguig. Ang Pasig Taguig po ay merong 105 na unit na modern. Batay po sa datos natin ngayon, ang tumatakbo po dyan ay 20 piraso na lang. Kumpara doon sa 268 na mga traditional of jeepney na araw-araw ay bumibiyahe. Kaya paano, pasan sa tinitingnan ng LTFRB, ng duty at ng gobyerno, sa panahon na wala yung ating mga jeepney, saan sasakay yung majority ng ating mga mamamayan. Kaya nasabi nga po natin, kapag hindi tayo pinayagan na makapagserbisyo, ang direct effect niya na hindi lang sa operator at driver, kundi sa ating mananakay at siyempre sa ating economic. Kasi paano tatakbo yung ating industriya, yung ating mga pabrika, yung ating mga mall kung wala namang masakyan, yung ating mga manggagawa, yung ating mga mamamayan. Kaya ito yung sinasabi natin na dapat masusi na pag-aralan pa rin talaga ng pamahalaan yung sa balangkas ng modernization program. Modi, ang sabi ng, di ba, ito parang hindi naman daw extension, pero binigyan na hanggang January 31 yung mga traditional na jeepney para makabiyahe pa habang nagkasasagawa ng due process para doon sa mga hindi nakapag-consolidate. Ano po ang plano nyo? Ano po ang mangyayari after January 31? Sa atin po ay bagamat sa ngayon inaantay po natin yung decision ng inepinail po natin sa Korte Suprema nung December 20 at saka nung December 28 ay dalawa po yung ipinail natin. Yung 28 ay ito yung bahagi ng mga hinihinging ng Korte Suprema, yung mga ruta nga na pagpapatunay na walang 60% sa mga ruta nga sinasabi ng LTFRB. At sa ngayon ay tayo po ay tuloy-tuloy na nag-uusap yung iba't ibang association at federation, ano pa yung mga hakbang na gagawin po natin
Sa atin, ang pinakalayunin naman natin ay hindi naman para kung saan, kundi ang layunin po natin manatili yung kabuhayan ng ating mga driver at mga operator at siyempre, mapanatili yung mas murang serbisyo sa ating mga mamamayan. Correct. Mayroon pa kayo ba, Kamodi, na ikinakasang or ikakasang transport strike? Batay po sa mga panimulang pag-uusap ay magkakasa po tayo ng mga seri ng iba't ibang protesta, mga marcha rally, kalampagan sa mga terminal o sa mga ruta. At siyempre, yung isang pinakano niya, yung magkakaroon po tayo ng pambansang transport strike. Pinag-aaralan lang po kung kailan po ipuputok yung strike. Okay. Siguro sa mga susunod na araw din ay tatawagan muli namin kayo, Kamodi. Malinaw ho yung inyong in-explain. Parang sa part ninyo di naman kami kumukontre. Pero ang gusto lang ninyo, sandali muna. Pag-usapan muna natin mabuti to. Pag-aralan pa, di ba? Ano muna natin, suspendin muna natin. Yung bang planchadong-planchado talaga? Opo. At saka yung sinasabi mo nga na, bakit sa ibang bansa? Yun yung kini-question mo doon na Bakit nakikita ko na. kukuha? Bakit doon kukuha? Pwede naman dito na mas mura-mura pa. Di ba? Yun din yung panawagan nyo eh. Yun po yung mga natin na sabi nga natin, wala tayong problema sa modernization, wala pa mang programa ang gobyerno. Tayo po tuloy-tuloy na nagre-rehabilitation. Almost 78 years tayo nagre-rehabilitation ng ating public transport. Sabi nga natin, walang suporta ang gobyerno. Di hamak na mas mabilis mag-rehabilitation, lalo kung may kakibat na tulong mula sa pamahalaan. Correct. Tama po kayo sa sinasabi ho ninyo. Tsaka ang sa amin naman dito ni Darlene, sabi nga namin, parang hindi na siya nagiging traditional jeep kasi lumalabas naman parang minibus Parang sabi nga namin, sana kung magmo-modernize tayo, nandun pa rin yung trademark. Yung gawang Pinoy, di ba? Yung jeep talaga na Pilipinas talaga, di ba, sir? Opo. At yung ating pong jeep ay isang, yan po ay inano ng isang batas sa kinilala na pambansang public transport sa ating bansa noong 1969. Correct. Na kung saan ay isa yan sa pinirmahan ni Ferdinand Marcos. Opo. At kinilala yung ating jeep sa buong iba't ibang mga bansa. Opo. Sabi nga natin, walang mga puri na pumupunta sa Pilipinas na hindi sumasakay sa jeep. Correct. Okay, so ganito na lang, Kamodi, wala tayong time, pero please sa mga susunod na araw, sorry, biglaan ka namin tinawagan kanina. Opo. Pasensya na. Kasi gusto namin talagang marinig din ang hinaing ng libu-libong mga kasapi po ng piston at ng mga operators and drivers na ganun pala ang kalakaran. Di po ba? So ano na lang, sir, hingi kami ng mensahe po ninyo sa taong bayan para maintindihan din po nila ang inyong pinaglalaban. Tayo una sa lahat tayo ay nananawagan sa ating mga kapatid sa nabuhay na hindi na nag-uusap ngayon kung ano tayo mga federation. Ang usapin dito ay kailangan natin magkaisa para sa pagtatanggol ng ating kabuhay at karapatan bilang serbisyo. At gayon din tayo nananawagan sa ating mga mahal na mga pasahero. Ang layunin po ng labang ito ay hindi lang para sa interes ng mga driver at operator, kundi para sa interes ng ating mga mananakay at ng ating mga mamamayan sa mas murang serbisyo ng ating public transport para sa kanila. Yun lang po at maraming salamat sa inyo. Thank you po, sir. Maraming salamat Mabuhay po kayo at Kamodi. ingat lagi sa mga grupo. Thank you. Tawag lang. Okay, thank you. Naintindihan ko na, Darlene. Ang pinaglalaban din nila. Kung Masakit saan din nang gagaling. Masakit naman ho talaga. Lalo na hindi pa tayo nakakabawi lahat. Imagine nyo po yun. Imagine yung 20,000 to 30,000 na kailangan bayaran sa kooperatiba ng mga driver. Magkano lang ang kinikita ng driver sa isang araw? Saka yung sa operator, ano yung minimum share, capital of share na 300,000 meron ka, kung hindi ka makakapasok. Grabe. At yung tanong pa doon nila, tama naman hindi nakapangalan sa operator ho yung nakapangalan sa kooperatiba pero nagbabayad si operator. Ang na nga dyan willing na nga, sige, willing na magbayad ng 300,000 yung operator. Kaso nga lang, bakit hindi sa kanila ipapangalan? Yun na nga yun. And what will happen pag bayad mo na? 7 years, muhulugan. After that, hindi pa rin sa'yo nakapangalan. Talagang hindi pa planchado to. Tayo ho'y nananawagan sa mahal nating Pangulo, sir, baka pwede ho ninyong
isuspend muna po ito at pag-usapang mabuti. Yes. Pag-usapan ng lahat, isama nyo ang mga experts natin. Mukhang may problema ho tayo sa consolidation. Tsaka ang ginigiit talaga ni Sir Modi, they're not against modernization. Yes. Ang gusto lang nila humanap ng mas maayos na paraan para sa Mas rehabilitation, mas mura at saka yung consolidation mismo, yung rules and guidelines, medyo mabigat. Tsaka yung makikinabang din yung mga Pilipino mismo, Correct. katulad yan sa paggawa ng mga jeep, 'di ba? Yung kung mismong sa Pilipinas ka kukuha, makakalika ka ng trabaho sa mga kapwa mo Pilipino. Alright. Compared ko kukuha ka sa ibang Mukhang bansa. na ako. Kung ako tatanungin mo, sang-ayon ako. Nasuspindihin Ako muna. din, oo. Sang-ayon ako na suspindihin po muna. Hindi siya ayaw natin ng modernization. Sino bang ayaw na maayos ng public transport? Pag-aralan muna natin yung consolidation na pinag-uusapan. Correct. At yung kung saan kukuha ng kung saan bibili. Saan gagawin. Okay, yung sasakyan, bibili ba sa ibang bansa o dito sa Pilipinas para sa ganun makatulong sa ekonomiya?